Nako mga tol, etong panonoorin natin talaga ay naku po, nagkaaminan na mga kapatid. So inamin na ng mga Diskaya ang anomalya, no, yung mga flood control project at nagkalaglagan na rin mga tol dahil dito sa kanilang pahayag ay sinabi na nila kung ano ang kalakaran mga tol no sa gobyerno at ng ilang mga mambabatas mga tol So eto na mga tol, gumugulong ng investigasyon. Pero syempre, ang hangad pa rin nating lahat dito ay may maparusahan. Kasi kung walang mapaparusahan mga tol, baliwala ang lahat ng ito. Gumastos lang ulit ng pera ng taong bayan para sa mga ganitong pagdinig, tapos wala naman din balang mapaparusahan. No? So dito mga kapatid, ang sabi ni Sara Diskaya, ay napilitan lamang daw sila mga tol pero labag sa kanilang kalooban pero napilitan lang silang makisama sa mga sistema o sa kalakaran mga tol sa gobyerno para maisalba lang nila yung kanilang kumpanya na lumulubog na. So ito mga tol, sama-sama nating panoorin, bigyan natin ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Dito pa lang mga tol, isang matibay na ebidensya to na talagang merong anomalya dito sa ating gobyerno. Actually hindi naman bago to Matagal ng kalakaran to mga tol. No, panoorin natin. On Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Wala, naipit na rin sila Kailangan talaga nilang, alangan nang sila lang ang bumagsak, di ba? Ginawa nga nila yung mga maanumalyang proyekto para hindi sila bumagsak dito, kung babagsak sila, di hilahin na rin nila kung sino-sino pa yung ibang mga kasabwat. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang balita ko, lahat ng sasakyan nila ay nakuha na ng Bureau of Customs mga tol. No? Actually, hindi lang sa DPWH, maraming anomalya, maraming buwaya mga tol. No? Parang sa lahat na ata ng ahensya no? Meron pa bang ahensya mga tol? Magbigay nga kayo ng example ng ahensya. Kahit sa DepEd, di ba? DPWH, DIL, lahat mga tol, no? Lahat meron ng mga katiwalian dyan. Kailangan na lang isa-isang ma-expose at maparusahan kung sino yung mga dapat parusahan. Ano to? Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Pero dun sa ibang proyekto kahit hindi pa tapos, no? Hindi pa tapos mga tol, fully paid na nakalagay dun sa resibo, 'di ba? Yung natuklasan ni PBBM dun sa may Bulacan. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Isang congressman.
Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Bakit kasi sa DPWH kayo nag-report? Dapat sa no? NBI, no? Sa pulis. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta, at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay Mamaya magbibigay ako ng insight ko. ay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Okay, sige. I-forward natin to kasi interjection lang to ni Risa Hontiveros. Nagpapaalam lang siya, taalis siya. Alam nyo mga tol, no? Ako naniniwala ako na do maraming mga kontraktor ang sangkot sa mga ganitong anomalya, is naniniwala ako meron pa rin naman magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakokorap. No, kasi sa ganitong sistema na mga tol, normal normal. Na kapag ikaw mabait ka, matino ka, syempre wala naman sigurong kumpanya na magtatayo para sirain lang yung sarili nila, no. Sa umpisa nagsisimula yan, mabubuti silang tao. Pero pagpasok nila sa isang kwarto na puro korap yung nandoon mga tol, madadamay at madadamay sila. Kumbaga, 'di ba sabi kapag ang isang sako ng mga maayos na kamatis sinaluan mo ng isang bulok, magiging bulok lahat 'yan, nagkakandahawaan na. So sabihin na lang natin mga tol, no? Sabihin na lang natin, matino naman itong mga diskaya noon nung nagsisimula sila. Diba? Pero dahil nga corrupt na yung pinasukan nila, which is etong gobyernong to, hindi yung mismong kasalukuyan na, yung sistema mga tol, corrupt na, naging corrupt na rin sila mga tol. Nahawa na rin sila. And inamin na rin nila yun mga tol. Mamaya panoorin natin. So tuloy muna natin tong video. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin na lang niya so we can para himayin namin yung kanyang To si Jinggoy nagmamadali. Siyempre kailangan yan para sa record. 'Di ba? Bukod dun sa kopya, maganda kasi naka-record mismo sa TV at napapanood ng taong bayan. Alangan ng kayo lang ang makabasa niyan. sworn affidavit. We'll In make order sure to- that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. President, because we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions May lakad. May lakad si Senator Jinggoy. addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Nung una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag
sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. So alam na nila na may mga tiwali, alam na nilang may katiwalian. Pero dahil nga sa kagustuhan nilang iangat yung kumpanya nila mga tol, nakisali na rin sila doon sa mga tiwaling yun. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Kapit sa patalim, sa madaling salita. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, so eto yung parang salbabida no? Kumbaga sinasagip na nila yung sarili nila sa lumulubog mga tol nilang barko. Kasama na rin yung mga tiwali mga tol. At para mas kumpleto na mga tol, eto, binanggit na rin mga kapatid yung mga pangalan ng mga kongresista, mga mambabatas mga tol na itinuturong kasabwat mga tol, mga tumanggap ng pera. Alamin natin kung sino-sino tong mga to. At miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. So sinasabi nila rito na kapag hindi sila nakisama doon sa kalakaran mga tol, is gagawan sila ng problema para hindi matuloy yung project. Kumbaga ide-delay. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Para humingi at kumuha ng porsyento. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25%. Grabe. Na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Puro Kong ha. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Puro congressman, no? Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay. Walang ya, puro congressman mga tol. Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO,
District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second, Deo. Ito mga taga DPWH na to. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Saldico mga tol, siya yung nasa Amerika ngayon at nagpapagamot mga tol. Kumbaga lumang tugtugin na yan pag nasasangkot sa mga ganitong anomalya, nagkakasakit bigla Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Nako, pati si Speaker mga kapatid, kasama na rin. Nako, Speaker Saldico, ayan na. Bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. No? Kung lalaglag kami, kumbaga ganun, kung lalaglag kami, damay na namin kayo. Sama-sama na tayo ritong nakinabang Diba? Hindi pwedeng makaligtas syempre itong mag-asawang to. Kasi mga tol, nakinabang din sila Diba? Tulad nga nung sinabi ko kanina, meron silang mga luxury car, mga ganon. Diba? Kinita nila yun No? Dirty money. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story, sa BGC, at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang program mga tol, yung katulad nung napag-usapang budget ng mga nakaraan, di ba? Napakaraming unprogram. Kamara gumagawa nun di ba? Ang tao ni inaprubahan daw ni Speaker. Ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Para kay Speaker at kay Saldico. Dati may mga kumakalat na usapan mga tol. Hindi ko alam kung galing kay VP Sara ata yun, na parang yung dalawang daw yun ang humahawak ng pera ng Pilipinas. Ayun dun sa narinig natin dati. So dito mga kapatid, ang nagsasalita ngayon is yung asawa. Mag-asawa tayo, Diskaya. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, asawa ni May Florencio Mendoza. Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. So kaya nagkakaroon ng mga substandard, di ba? Dahil nga tinipid, imbis na yung pondo is para dun sa proyekto mga tol, tinitipid na yun dahil nga kinukulimbat na ng mga tiwali. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH.
ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. So wala silang ghost project. Ibig sabihin yung tipong binayaran ka pero wala kang sinimulan o wala kang ginawa kahit onte. At masugid kaming nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Napakaraming binanggit na pangalan ng mga politiko, mga tol, particular sa Kongreso. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Oo, dami niyang binanggit na mga pangalan ng mga politiko eh. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. Ayan mga kapatid, nabanggit na nila lahat at pinangalanan nila lahat sa Department of Public Works and Highways o DPWH. May mga pangalan sila, personalidad silang pinangalanan doon. At mga opisyal, mga kapatid, mga congressman. No? Well, lahat yan mga kapatid, asahan na nating magsasalita at itatanggi nila ang kanilang mga involvement. Pero syempre, uusad ngayon dito ang dapat hindi na yan dinidinig dito sa Senado. Dapat mga tol, sa na yan? Sa talagang hukuman na yan. Pero alam nyo naman dito sa Pilipinas kung gaano kabagal ang batas di ba? Kung gaano kabagal ang pag-usad ng hustisya So ano kaya ang mangyayari sa mga susunod ngayong pinangalanan na nitong mag-asawa? Ayaw nilang malaglag Galit na galit ang taong bayan sa kanila. Sinugod yung bahay nila, sinugod yung building nila, di ba? Pinagbabato, pinagbavandals yung gate nila mga tol. Siguro naisip nila, teka, bakit sa atin lang sila galit na galit? Hindi lang naman tayo totally nakinabang dyan. Nahirapan pa nga tayo, di ba? Ayon sa kanya. No, kulang na yung budget. Maliit na kita nila, nalugi pa nga daw sila dahil ang lalaki nung hinihinging mga parte nitong mga taong binanggit nila. Anyway mga kapatid, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.